Para sa aking mga sis na namumroblema sa kanilang mother-in-law, alam mo ba sis, for 15 years, kami ng mother-in-law ko, hindi po kami magkasundo. Dumating pa nga sa point na sobra yung aming animosity, yung amin pong kaguluhan to the point na yung mother-in-law ko, she would say all these things about me. May isa pang time, galit na galit siya sa akin. By the way, yung mother-in-law ko sis, she is from a different part of the world. Iba yung kanyang salita, hindi ko rin siya maintindihan. Ako rin, hindi niya maintindihan. She's from Europe. And sometimes po talaga, napaka-challenging nung ganung sitwasyon. Pero alam niyo po ba, nung ako ay minumura niya, naiintindihan ko po kasi yung ibang words ay parehas lang po, no? Hindi ko makakalimutan yung time na minumura ako ng mother-in-law ko. And rightly so, deserve ko naman po sis. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi pasaway po talaga ako. Nalaman ko lang po sis kung gaano ako kapasaway at talagang nabago lang yung aking relasyon sa aking mother-in-law. Alam niyo po ba kung kailan? Nung nakilala ko lang ang Panginoong Jesus. Alam mo sis, kahit ano ang ginawa ko noon, lahat na. Yung nag-aral ako ng mga psychotherapy, bilang doctor po, alam ko po yung mga ganyan, cognitive behavioral therapy, nag-meditation pa rin po ako kung ano-ano na yung na-try ko, ano-anong techniques na hindi po talaga sis sapat. Kasi hindi po talaga siya yung root cause, yung sinasabi ko lagi sa inyo po, when I talk to you about healing, physically sa mga diseases, napakahalaga yung root cause, yung pinagmumulan. Hindi po kasi yun yung ina-address nung mga kaalaman na in-apply ko po para maayos yung relationship namin ng mother-in-law ko. And isang bagay lang talaga sis yung totoong nakapagpabago ng relasyon namin nung sinimulan kong sundan ang advice ng Panginoon. Alam niyo po ba sis, meron pong isang buong libro sa Biblia devoted to the relation between mother-in-law and daughter-in-law na nire-recommend ng Panginoon po. Pag ang Panginoon po yung sinundan natin, alam mo sis, yung advice na makukuha natin, best advice. Gusto mo ng best advice sa parenting, best advice sa relasyon ng mag-asawa, best advice sa relasyon ng mag-daughter-in-law, mother-in-law. Dulog ka po sis sa Biblia, basahin mo po yung sinasabi doon. And by the way sis, matagal ko nang alam yung tungkol sa Biblia, pero bakit dati hindi ko sinusundan? Wala pa po kasi akong personal na relasyon sa Panginoong Jesus noong panahon. And when I became a follower of Christ, nagkaroon ako ng totoong relasyon sa Panginoon, then naging bunga po niyan, yung pagbabago na nagsimula sa aking puso, sa aking kaisipan, sa aking kaluluwa, naging bunga po niyan yung kagustuhan ko pong sundan yung kanyang mga advice. And alam mo sis, grabe po talaga. Pag hindi na po kaya sa kahit anong pamamaraan, talagang ang pamamaraan ng Panginoon po hindi papalya. Simula po nung sinundan ko ang advice ng Panginoon, alam niyo po, naayos po yung relasyon namin ng mother-in-law ko to the point na talaga pong every time na kami ngayon ay nagkikita na, kami po ay nagyayakapan, kami minsan nagiiyakan, kahit hindi kami magkaintindihan, ini-interpret na lang ng asawa ko. Imagine mo sis, 15 years na kami ay talagang hindi magkasundo. Talagang grabe yung aming pag-aaway. Tapos ngayon po, loving relationship, truly loving, hindi pagkukunyari, hindi mababaw, kundi totoong pagmamahalan po. Dulot lamang ng pagsunod sa mga sinasabi ng Panginoon. And yun po ay naging bunga rin dahil ako mismo po ay binago rin ng Panginoon po. The change has to happen from inside sis, bago po yan magbunga sa ating buhay. Kaya kung ikaw ay nahihirapan sa iyong relasyon, sa iyong mother-in-law, may pag-asa sis. May pag-asa po talaga. Let me pray for you sis. Panginoon, I humbly coming before your throne of mercy, O Lord. Pray for this sister of mine, O Lord. Grant her the peace, grant her the love that should exist between her and her mother-in-law, Panginoon. Dahil po, ang inyo pong nais ay magkaroon kami ng mga relasyong mapagmahal. Kahit sa sino man po sa mga tao sa buhay namin, sa aming asawa, sa aming mga in-law, sa aming mga anak, mga pinsan, mga katrabaho, sa lahat ng tao na kapalibot sa amin, Panginoon, you desire for us to have a loving, healthy relationship with them. So Lord, pinagdarasal ko itong aking kapatiran who is watching here behind the screen, O Lord, pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon. Heal her, O Lord. Heal her relationships, O Lord. Restore her relationships. I pray in the mighty name of Jesus na makilala ka rin niya, Panginoon. At nang magkaroon ng kapayapaan ng kanyang buhay, magkaroon ng mga meaningful relationships. Itinataas ko po itong aking kapatiran in the mighty name of Jesus.
Amen. Amen, sis. So sana po sis, ikaw rin ay maka-experience ng ganitong joy na akin pong naranasan at aking tinatamasa sa ngayon dahil it's free for all, kapatid. Ang layunin ng Panginoon para sa atin po ay mamuhay tayo ng may kapayapaan, that we are living in close, intimate relationship with Him, and itong relasyon na ito ay magta-transcend sa ibang mga relasyon ng ating buhay. God bless you po sis, and shalom.